PPV Regional Travel Fair. So ito po ay bamboo at saka ito po ay bamboo. 3 days. Like ngayon ako nakakita ng malapitan. Like literally. Ayan. Andito tayo ngayon sa area ng mga predator. Diba? Binubuhat nila yung tuna at ang bibigat daw niyan. Grabe. Ayan. Ito yung itsura ng mansyon nila Manny Pacquiao. Hello guys! I'm back again with another video. So ngayon, another quick travel na naman and another destination na naman ang pupuntahan natin. Dahil nabasa nyo naman sa title, tayo po ay pupunta sa tuna capital of the Philippines, sa General Santos City. So pagpasensya nyo na medyo wala akong boses ngayon dahil di ba galing nga tayo ng Singapore at napaka hiyaw-hiyawan ang mga ginagawa natin doon. Kaya yun po, pagpasensyahan nyo na dahil medyo minsan hindi ako makapagsalita, okay? Yan, Philippine Airlines Domestic. Let's go! Yan, ito na ang itsura. O, diba? Dito yung business class. O, so, since backdrop na lang tayo, doon na lang tayo sa counter 40 worth to 51 magpupunta. Ayun siya. At alam niyo, share ko lang sa inyo, ito pong trip na to ay hindi tayo solo travel ha, dahil inimbitahan tayo ng Tourism Promotions Board of the Philippines na pumunta dun sa Gensan. At meron tayong kasamang dalawang content creator, which is si Justin C, yung kaibigan natin, kilala niya, nakikita niya sa vlog ko, saka si Where Greg Went. And nakasama ko na din siya sa mga previous events, so hindi mga first time meet up yung mga kasama ko ngayon. So kilala ko na sila. Okay, let's go! Ayan, so ito yung mga boarding gates. So gate number 3 tayo, papuntang General Santos City. This one. Ayan, di ba nakikita niya? Let's go! Ito pala yung gate number 3. Pero parang hindi ko pala nakikita sila Justin. Nahihiya ako kasi kasama dito TTV guys. So TTV kasi, ano siya yung marketing arm ng Department of Tourism. Okay, so we're here. Andito na ngayon tayo sa boarding gate. And actually, iniintay na lang natin yung flight natin. At ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo kasi kanina, kasama natin dito sa ating Gensan trip, si Justin C! Say hi! Ayan, naantok pa siya. Oo, lagi niyo siya nakikita sa vlog ko. At meron kayong first time makikita ngayon, na sinabi ko sa inyo kanina, si Greg, si Where Greg Gwen. So, ang content niya ay, sorry, ano content mo? Travel and Ayan, di ba napaka-mahihain niya guys. Guys, nahihiya siya. Kanina pa namin sa kanya sinasabi na wag siyang mashy. Pero alam niyo, matagal ko na siyang pina-follow, matagal na kami mutuals. More than a year na, no? More than a year na kami mutuals sa TikTok. Then, na-meet ko na siya sa isang event sa Pasay. Pasay noong June. O, di ba? Alala ko yun. Kasi after nun ako nag-India. O, di ba? So, tapos kasama din namin si Miss Alex. Hi! Siya po ang aming mismong nanay dito. Wow! Nanay! Nanay talaga. So, yun. I'm so excited. Tulad ng sinabi ko sa inyo. Di ba ang sinasabi ko lang sa inyo, alam ko all about tuna, ganyan. Then si Greg, may sinabi siya sa akin na na Dole. Dole po no? Pupunta tayo sa Dole. Yun. Isa yun sa mga nililook forward natin sa trip na to. Tapos sa Sock Sergeant. Okay, update ko kayo later. Ayan, nakasakay na tayo. And actually, naglipat ng gate. Muntik na kaming maiwan. At least nakasakay na tayo. Kasi dito sa Terminal 2, hindi nag-announce nung una. Di namin narinig. So, na-final call kami for the first time. To General Santos. The local time is 7:52 in the morning and the date today is September 28, 2024. Ayan, welcome to General Santos City Airport. Dito na tayo. Dumating tayo ng around 8 a.m. Let's go out. And welcome to General Santos City, the home of the champions. So, ito po, the home of the champions. So, isang champion lang yung kilala ko, si Manny Pacquiao. So, if ever kung kilala niyo yung dalawa, please comment down below. Ayan si Manny. Taga dito nga pala si Manny. Puro yung tuna lang ang naaalala ko. So, ayan. Lasa galing sa Fiesta Tuna Festival. Ayan, yung itsura ng baggage belt. Maraming tao. Okay, lalabas na tayo ng airport. Ito po ang itsura ng airport dito sa Gensan. Ah, wow. Very maaliwalas, ha? Oh, di ba? Guys, andito pala si Mami D kanina. Ito naman kasi si Greg. Di naman sinabi sa akin. Sana i-feature ko sa vlog. ang dami. Panghook na sana yun. Oo nga, kadami palang kaya pala madaming tao dito kanina. Siyempre, ikaw ba naman nanay ni Manny Pacquiao, hindi mo bigyan ng madaming bodyguard ang nanay mo, di ba? So, napakadaming tao dito kanina. So, yun pala yun. Di ko kasi nakita eh. Matangkad si Mami D. Maliit. Gano'ng kaliit? Di ba? Sana sinabi ko doon, thank you very much. Gaganon sana ako. Kasi di ba yun yung famous line niya? Yung thank you very much na yun. So, ayan. Sir Milo, Ivan, Digisman. Ivan. Hello. Actually, naano po ako, na-shock ako na ang laki ng plane pala pagkapapunta dito. Ibig sabihin, madaming tao talaga nang nagpupunta. A330. Oo. Okay.
Okay, so dumating na tayo ngayon sa ating hotel. Ito po ang hotel natin, ang Grand Summit, na kung saan Robinsons daw may-ari nito. At ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na from there sa airport, going here sa downtown area, is 2,000 pesos kung magre-rent kayo ng van, like this one. Ang presyo nun ay 2,000 pesos, good for 11 packs. Tapos kung kayo naman ay 4 packs lang pababa, pwedeng via car, ang presyo naman nun is 1,500 pesos. Doon kayo pwedeng mag-contact na daw sa mismong airport, okay? So sa amin kasi, sa case namin, si TTV yung nag-ayos for us. So ito po yung sinakyan namin. Ngayon, pumasok na tayo at magbe-breakfast na tayo. Ayan! Let's get some welcome drinks. Oh, ilalagay daw, mag-change color. Okay. Lalagay pala siya. 1, 2, 3. Ay, wow! Naging color violet. Okay, let's drink it. Ay, oo nga. Parang turmeric, ganun. Ang sarap pa. Ginger. Kailangan natin to. Dahil yung boses natin, wala na tayong boses ngayon. Di ba? Ayan, so nang-assign sa atin itong mismong 410 na room. Let's go. Ayan. Ang ganda ng room. Grabe naman, PPB. Super, ano yun naman, bait yun naman sa amin. So mamaya na lang ako magro-room tour kasi nasi-CR na ako at kailangan ko magmadali dahil mag-breakfast buffet kami, then saka na lang room tour, okay? Okay, andito na po tayo ngayon sa SM Super Mall, or which is dito mismo sa SM General Santos City. At ngayon, pumunta na tayo sa Regional Travel Fair kasi yun talaga yung pinunta natin dito sa Gensan. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, inimbitahan tayo ng TPB to promote this one, then sa ating social media accounts. So maraming salamat TPB for having us here. Ngayon napakita ko sa inyo. Ayan. Diba? TPB Regional Travel Fair. Wow. Alam niyo, pumunta ako ng recent travel fair sa SMX. Philmart ata yun. So nagpunta ako doon before. May mga nakita nga tayong viewers doon. But this time, andito tayo ngayon sa Gensan. Ayan. Nag-run siya ng September 27 to 29. Though hindi naman real time needed to i-post. Pero at least alam nyo na. Ayan. O ito po. Actually opening ceremony ngayon kaya nandito tayo. September 28 to be specific. So guys, meron tayong nakita dito sa Regional Travel Fair na viewer natin, si Sir Roy Cantuna, Sir Roy. Region 8, at sa Ayan. ARD Boris po, ng sa Eastern Visayas po. Eastern Visayas kami. Subscriber kami Ano po sir. ba yung mga place under Eastern Visayas? Of course, Leyte and Samar. Then we have Ay, madami Biliran. nagsuggest sa akin dyan sa Samar. Ito sir, ito. Isitahin mo ito ha. Ito yung produkto Marabo. namin. Yeah. We have Kasama tourism ko. loops. Kasama ko. Tourism loops. Ano and, po yung page nyo? May page po kayo? Yeah, FB page, Traveling, Travel and Tours. O diba guys, meron tayong viewer dito. May-ari pa ng Travel and Tours ata. So, I'm just the consultant, Consultant. Of the travel agency. Ayan. Pag nature adventure po, pwede pumunta ng diving, pwede pumunta ng Eastern Visayas. Nature adventure, climbing, pwede rin doon. Promote nyo lang kung ano Yes. gusto nyo sabihin, Arthur kasama ko Park, sa We have tourism loops sa Eastern Visayas, particularly ginagawa namin Leyte and Samar. We're rebranding Kalangaman. It's very popular also. Ay, alam ko yung Kalangaman. Yeah. Kalangaman is our tourism loop number 8. Pero Sir Roy, Yes, since andito na kayo, kasi usually sa mga vlogs ko, ang mga napupuntahan ko, Boracay, Bohol, ganyan. Paano magpunta sa mga underrated pang spots sa Pilipinas? Like pagka kunyari, meron ba magpipick up po dito sa airport? Ganon? Yan ang sir, yan yung package namin as travel agency. Itong package namin from the time you reach sa airport, we'll fetch you. Kasama na yan sa package, may pagkain na whole day tour siya. Tapos ito yung price. Ito na yung price, tapos ito na yung... Guys, ang mura lang. Wala pang 5,000 pesos isa. Wala pa, isa. Paano yun? Solo travel ako, pwede siya. Alam niyo naman, solo travel ako lagi. Joiner ka na sir, Wednesday, Joiner. Friday, Saturday, Sunday. Oh, Wednesday,
Friday, Saturday, and Sunday. Pwede Ayan. isa lang. Pag solo traveler kayo, ganun daw. Pero iban hindi ka magsosolo, sasamahan ka namin. Ayun, ganun guys, grabe. Sige. Comment nyo dito kung ano gusto nyo unahin ko, summer or late. Isa lang po ba yan? Meron pa. Northern Samar, Northern Eastern Samar, Samar, Eastern Samar. Biliran, Southern Leyte, Tacloban. Of Gusto course. nyo mag-invite ako ng mga friends ko din? Okay sir, okay. Sige, di ba? Okay, traveling kang Traveling. service sa'yo. Sige. Uy guys, tignan nyo. Nakakatuwa. So guys, meron tayong nakita dito, viewer natin. Si Madam, saka si Sir. So ngayon, i-explain niya sa atin kung anong offerings nila dito sa Calabarzon area. Okay? We would like to offer our properties located at Santa Rosa, Laguna, which is Technopark Hotel. We're adjacent to Enchanted Kingdom, 30 minutes away from Ay wow. Enchanted Actually, Kingdom. sa pagka sinasabi yung Laguna, yun agad yung una ko naiisip din. Yes, Yung Enchanted yes, sir. Kingdom. Tama po, sir. Oo. Kayo po ma'am, ano po yung Ako offering niyo? naman, under Calabarzon Travel Agency, Soul Explorer Travel and Tours located in Rizal, Taytay. We offer also Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Quezon also. Kapag ka kunyari po from Metro Manila, pwede yun sa inyo. Yes, of course, close proximity siya sa Metro Manila, so Paano, mas may pick easier up? siya. May pick up? Yes, meron naman. MOA or sa Stro, yun, pwede naman. Sir, we have also one properties also which is adjacent to our place also, our sister company, which is Paseo Premier Residences Gig. This is at the back of Paseo Outlet. Yeah, near Nubali. So, guys, you better visit our place then, and then you will love us. Thank you. So guys, ilalagay ko yung link ng mga hotels ni Sir, tapos yung business ni Ma'am sa ating description. Okay, andito na ngayon tayo sa Malungon Retreat and Training Center. And actually, dito kami magla-lunch ngayon. So ngayon, napakita ko na sa inyo. Let's go. Ayan, no, tignan nyo. Grabe naman yung mga taga-Jensen, guys, kung maghanda ng mga pagkain. Ayan, no, tignan nyo. Diba? Ayan. Ayan, tingnan niyo, paksiw yung kanilang inihanda. Buti na lang paborito ko yung paksiw, guys. Though ayoko sa matitinik na isda, pero yung sabaw niyan, sarap na sarap ako. Tapos ito, meron dyang saging. Tapos meron ditong kanin. Pagpasok ko dito, guys, amoy na amoy ko yung paksiw. Paksiw? Amoy suka. Paksiw yan, be. Ayaw nga, no? Ibi, ano po bang tawag dito sa ano to sa lalagyan? Sufo. 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 Sufo po yung tawag dito. So ayan, nilalagay Ano na na yung So ito po ay bamboo at saka ito po ay bamboo. At ito yung ginamit ng mga Blaan people po na sa pagluluto. Kaya they put so much importance po sa mga bamboo kasi pag naluto na po siya, ang tawag po doon ay alnot noon. Noon, hindi lutong kanin. Yes po, lutong Alnot noon, loto. Yes po, Okay. lutong kanin, alnot noon. Alnonot, anot. Tinon lang manok. Yes, ayan. Okay, so kumain na tayo. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yun yung process. At ito, kinilaw na baboy. Look, ito yung itsura. Kumakain tayo ng kinilaw, pero ito, ibang version to. Version to ng Sok Sargent. Okay, tapos ito, tinolang manok. Diba? Tapos ito, ang rice nila. Tignan niyo yung rice nila. Parang lumpia, diba? Lumpiang Shanghai na nakabalot. Ganun. Saan muna natin, napakita ko sa inyo. Parang puso ng Puso, no? Parang sa Cebu. Ganito sa Cebu eh. Kasi di ba alam niyo naman lagi tayo nagse-Cebu. Parang ganito yung mga kanin doon. Talaga nakarap ng ganyan. Pero papuso yung style. Kinilaw. Kinilaw na pork. Usually, di ba yung kinilaw, hindi niluluto. Sa suka lang siya niluluto. Pero ito parang feeling ko inihaw kasi color brown. Ewan ko, tatanungin natin mamaya para sa fact-checking. Walang tikin ng kanilang tinola. Ay, nasa tinola nga. Nasa tinola lang. Di talaga ako food vlogger, no? Ganun yung sinasabi ko. Ano tinola? Kung anong tinola nalalasahan niya, ganun lang din. Ay, wala akong ano dun. hindi mo na Hindi ko na-identify pagka native o ito, normal. native pagka Pag mabuto? Mm. Ito, at maliliit. Ito po. Thank you po.
kami ditong kubing. Kubing. So, instrumento dito sa kanilang tribe. And, mabibili mo rin to dito. Yes. Actually, at ginagawa nila to made of bamboo. Ang galing. At ngayon, itatry natin. And actually, tinanong ko si Kuya Narj, ang sabi niya, possible daw na ito daw binibenta sa halagang 20 pesos. 20 pesos? Yes. Okay, ayan. So, gagamitin Okay. namin. Ba't ganun? Ang ganda Ba't ng ang iyo. pangit ng sayo? Hindi ko din alam. Parang ganda. Ang ganda ka. Yeah. Yeah. Ah! Yan. Diba? Natry na din ni Justin. Very good tayo doon. Ang galing. Ang natin doon. What if baliktad? Aray, masakit. Naaano pala ako doon. Pag baliktad, hindi pwede. So, dapat, hindi. Parang pinipitik mo sarili mo. Dapat ito. Ito to, yung smooth edge Oo, sa yun yung front. nasa labas. Oh, girl. Ayan, okay. Diba? At Yan. least may natry tayong bagong Yes. instrument Kubing. dito sa Jensen. Jensen, yes. Yes. Okay. Ayan, tignan nyo, may hagdan tayong papanikin ngayon. O, diba? Kapag ka talaga work trip, sinusubok tayo, diba? So, kailangan nating hagdanin tong ilang steps na to. Ilang steps na to, Greg? 120. 120? Diba? 120. Ang taas. Tingnan nyo to. Ang taas, oh. Oh my God. Okay guys, ngayon nandito tayo sa 2P Market, dito sa 2P South Cotabato, o di ba? Actually, akala ko nga, ang pupuntahan lang natin nung una is mismong yung lugar ng Jensen, pero nakarating tayo dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga binibenta nilang fruits dito na sikat. Yan, yung marang. So, magkano po yung marang usually? Pag yung maliliit, 3 for 100. 3 for 100. Ang durian, kailangan mong 50 ang kilo. Oo. Wait, sundan natin si Kuya, siya yung may alam. Kailan ang kilo sa durian, madam? Pagka po durian, 50 pesos? Ang kilo. Ang per kilo ng durian. So, may try? Nakatry na ako sa Davao. Ayaw mo. Level 1, level 2. Oo, di ba naalala mo yun, Kuya Narj? Na-try natin. Pa yung durian eh. Oo. Yung pinaka-creamy at masarap yung pinatry sa atin. Yung level 1 na tayo. Puyat. Pwedeng lansones na lang itry. Sige, sir. Try mo. Pwede po? Pwede, sige. Ito, isa. Ano, Hong Kong lansones? Longkong. Longkong ang variety. Alam ko Hong Kong. Lansones. Free taste. Wait. Free taste. Ano daw? Libre daw yung free taste dito. Libre Libre nga yung kumuha kayo. Ay, tara, video tayo. Tikman natin sabay-sabay. Taga Davao. Kasi ikaw ate, taga saan ka? Davao din eh. Taga Davao. Madayaw. Oh, Madayaw. Punta na kami sa ganyan, di ba? Natutunan natin sa Davao trip natin, guys. Tikman natin. Nakain na nila, bilis nilang kumain. Ako ngayon pa lang. Nagmamantika na yung kamay ko. I mean, nagbabasa-basa. Sagot ko na katanungan ninyo. Sarap. Sarap. Kumain ka. Ay, yung pineapple. Sarap, guys. Grabe, tingnan nyo, may durian puyat pala. Huwag ka mag-alala, durian. Magkamukha tayo. Pati ako puyat din. Tapos yan, as you can see, dito may ota, may pinagsugbo, meron ditong mangosteen. Parang yun yung mga pasalubungan nila. Tingnan nyo. Ube. O, diba? Durian tart. Parang kung ano yung meron sa Davao, meron din sila dito sa 2P South Cotabato. Okay, so dito tayo sa mismo hotel room. Grabe, nakatulog ako sa biyahe. At ngayon, quick hotel room tour ko na kayo dito sa Grand Summit, dito sa General Santos City. And actually, super quick lang ng tour na gagawin ko ngayon dahil hindi naman tayo nakafocus talaga sa mismong hotel, kundi talagang sa experiences natin dito sa Jensen. Okay? So if ever kung gusto niyo mag-check-in dito sa Grand Summit, ito po ang makikita nyo dito. Okay? So, ayan. As you can see, ito po yung itsura ng open cabinet. Usually, kapag entrance, yan ang makikita nyo. Meron ditong coffee maker. Meron dyang pitchal na kung saan pwede nyo refillan yung inyong water sa labas dahil may water dispenser. Tapos merong ref. Inilagay ko na dyan yung talagang mineral water na provided nila. May safety deposit box. May bathrobe dyan. Tapos, ayan mismo, yung toilet. Dito yung shower area. And as you can see, meron sila provided dyan na body wash, air conditioning shampoo, tapos ayan yung mismo shower, okay? Tapos ayan po ang mirror ng mismong sink, na kung saan andyan yung mismong complimentary nilang toiletries,
hand soap and lotion, and blower, may salamin dyan, ayan, may patawal, may bidet of course, tas ayan ang bowl. Syempre dito, bago tayo mapunta dun sa mismong bed, meron ditong whole body mirror. Ayan, gusto natin yung whole body mirror. After nito, magpapalit na tayo. So, pinakita ko lang, meron dyang luggage rack, tapos ito, pang connecting room to. So, ilalagay ko dyan yung maleta para hindi siya mabuksan. Though, hindi naman talaga bubuksan yan. And ayun po yung itsura ng bed. O, diba? Nakita nyo? Ang ganda ng bed. Napakalinis, napakaliwalas na king size bed. Okay? Tapos, ayan, dito sa side table, nakalagay dyan yung telephone, mayroon dyang paper. Tapos, ayan, as you can see, ayan po yung mismong ilaw. Mayroon dyang saksakan, may switch. Doon sa kabila, ganun din. Mayroon din doon pa ilaw, diba? Ganun siya ka-cool. Tapos meron dito upuan na kung saan andyan ko nilagay yung mismo mga pinamigay sa atin ng Sock Sergeant. Thank you so much po sa inyong very generous heart. Diba? Tapos ito, yung mismong table na kung saan bilog siya. So parang medyo mahihirapan ako sa part na nasanay ako na nakapakat doon yung mismong table. Pero ayan, dyan tayo mag-work at ilalagay natin dyan yung mga laptop. Okay? So may wifi naman dito, okay naman siya. Pero syempre, papakita ko sa inyo yung bigay sa atin ng mismong tourism dito sa Sock Sergeant. Like yung mismong TPB at yung bigay ng mismong DOT. TPB is Tourism Promotions Board. Yung DOT is the Department of Tourism. Ayan yung bigay ng Sock Sergeant na tourism. So ayan, makikita nyo dito, mayroong tuna chicharon, tapos mayroon dyang pineapple, papaya, calamansi jam, tapos meron dito 60% dark chocolate na binigay, o diba? Spicy! Oh my God, first time ko makakita ng ganyan. Kakainin natin to. Then this one naman, bigay naman to ni TPB. Ayan, TPB Regional Travel Fair. Ayan, ang nilalaman nito, yung t-shirt. O diba? Malaki siya. Nirequest ko talaga malaking size para magamit natin pagka kunyari matutulog, ganyan. Plus, mayroon Love the Philippines na bag tag. Ayan, pwede nyo ilagay dyan yung name, address, and contact number. Tapos, ayan pa ang binigay. So, hindi ko alam kung sino nagbigay niyan, kung TPB ba or DOT. Pero ito, wait, nasa bulos ako. Meron na to. So, ay, oh my God! Bigay pala to ni Mayor. So, si Mayor Lorelai Geronimo Pacquiao. Grabe. Galing pala ito sa Mayor. Kala ko TPB at saka DOT. So, ayan. Thank you po, Mayor, sa tuna chicharon. Tapos, thank you sa pa-mineral water nyo po. Tapos, thank you po sa ano to, feeling ko, ano to, sa mismong mga lamok-lamok to, I think. Ay, pero ito, ganyan din to eh. Gumagamit ako nito eh. Thank you po. Gusto ko to, favorite ko to. Thank you this, para dito. Tapos ito, thank you sa Jeju Aloe Fresh na hand and face wipes. And may pa-tissue sila, o diba? Tapos mayroon silang pa-pineapple and mango juice with turmeric, diba? Grabe. In-spray ko to, ang bango, hindi ko ma-identify kung ano ba siya, alcohol ba to? Alcohol ba to? Or ano, o air freshener? I mean, yung pang-air? Tatanungin ko lang sa mga kasama ko, mamaya mali yung usage ko. Wala kasing label. So, parang ano siya, sinalin lang ganong level. So, thank you po, Mayor, dito. At alam niyo ba, share ko lang sa inyo, na itong tuna chicharon, inaay ko talaga to. Di ba kanina pang umaga? Tapos, binigyan tayo ng mismo DOT ng Sock Sergeant, tapos ni Mayor nila. So, thank you so much po. Kakainin ko to, makikita niyo sa vlog ko. Sensyahan niyo na, wala na akong boses talaga. Ito kasi yung, yung trip natin after ng Singapore trip. Masyado kasing masaya talaga yung mga nangyari sa kaganapan na yun. So, kung hindi niyo pa napapanood, panoorin nyo. Grabe yung sigawan namin dun sa mismong Singapore. Siyempre, sa mismo mga place lang kung dapat saan tayo mag-enjoy, diba? So, yun, with Team Philippines yun. So, ayun po, ang Team Philippines. Maraming salamat sa pagsuporta sa amin, guys. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi tayo magiging successful lahat again. Maraming salamat! Okay, good morning! Ngayon po, ito na tayo sa ating first itinerary. I mean, yung first na pupuntahan natin ngayong araw. Dahil ngayon ang ating first full day dito sa mismong South Cotabato. And actually, nung una, akala namin puro Jensen ang pupuntahan. Since TPB o Tourism Promotions Board of the Philippines nga yung gumawa ng itinerary. Pero, South Cotabato pala, hindi Jensen lang, okay? So, ito ang first one, ang Fuyabing Weaving Center na matatagpuan dito sa Polomolok, South Cotabato. And I think personally, hindi nyo rin to siguro mapupuntahan. Kaya ngayon, isashow ko na lang sa inyo kung paano nila ginagawa. Dahil medyo malayo siya eh. But at least, diba? At least, mapapakita ko sa inyo. Ayan guys, siga nyo. Wini-weave pa lang to. Kaya lang yung nag-weave dito, namatay. Papakita ko sa inyo. Ganyan pala itsuran. Like, ngayon lang ako nakakita na malapitan. Like, literally. Ganda.
So siya po, yung sinasabi ko ng Wiwiw, si Bing Masalon Dulo. Ginawaran siya ng gawad sa Manlilikha ng Bayan 2016 National Living Treasure Award. Diba? Galing. Yan yung ginagawa ni Kid kanina. So ito, 4,500 daw yung ganyan. Sipin nyo, yung mismong tela niyan, 3 months ginagawa. Tapos 4,500 ibebenta. So ito pa, oh. Diba? Ayan, ito daw, 3,000 daw yan isa. Oh, bibili si Justin Lay. Pang ano niya, pang event niya. Okay, next stop, andito ngayon tayo sa Dole Plantation. O, di ba alam nyo yung kalaban ng Del Monte? Ito yon. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang mga pinya. Ang late pa actually. Though hindi ko alam kung pwede kung lumapit eh. Kasi syempre, we need to respect their fence na ganyan, di ba? Actually, dinaan lang kami dito para makita namin, guys. At pinakikita ko din sa inyo. Ano? Iyo yan! Akin yan. Ay, wow! Grabe! Ako kasi pag may-ari ko yung Del Monte eh. Sa'yo ton Dole, di ba? Oo. Ako kasi Del Monte. Kung sa'yo ton Dole, akin Del Monte. Okay, let's taste it. Ano harap? Harap. Ate, ano pangalan ng shop na to? Arpochi. Arpochi? Pareha. Buko halo-halo. Sa halagang 120 pesos lang. Meron siyang stick oh. Yung barkili. Mukha lang siyang madami guys, pero konti lang talaga siya. Kasi nakalagay siya sa mismong buko. Masarap. Sarap. Na-excite na ako. Baka pwede na to. Yan. Tignan natin. Ayan, dito na ngayon tayo sa next stop natin. Dito sa Baras Bird Sanctuary. Actually, ito sa Barangay Baras matatagpuan sa Sultan Kudarat. Okay, ngayon let's go. Ayan, as you can see, Baras Bird Sanctuary. Tingnan nyo, natutuwa ko. Ganito yung mga gusto kong nilalaro, kaya lang, hindi siya nakasaksak. Ayan, so as you can see, nakaganito tayo ngayon. Dahil, to prevent na mapupan yung ating ulo. Like, maiputan, yun ang term. Okay? So, kasi puro ibon dito, so kailangan natin ng ganito. And actually, to be honest, hindi ko alam kung paano kayo makakapunta dito. But, if ever, sabi sa amin, is pwede kayo mag-join ng mga tour groups, ganyan. Kapag nakakita kayo ng mga accredited na mga travel agencies, baka kasama ito, ganyan. So, papakita ko lang muna sa inyo kung ano itsura. Ayan ang ating mga kasama. Nasa taas kasi yung mga birds. Like, wait. Ano sa taas? Wait. Ayan, andyan yung mga birds. Diba? Tapos, meron ditong mga ahas-ahas din daw. Though nocturnal daw yung mga ahas-ahas. Meron sinabing specific breed. Pero at least, takot pa rin naman tayo sa ahas, diba? Yan lang. Yan lang iniisip ko. Paano pag biglang may ahas dito lumapit sa atin? Ayan. Andito tayo ngayon sa area ng mga predator. Ng mga ibon. So, ang predator nila ay mga ahas. At yung ahas daw nandyan sa baba. And usually, alam niyo naman na, di ba yung ahas, usually nasa bamboo. So, pagka gabi daw, lumalabas daw yung kasi nocturnal sila dyan sa area niyan. And katabi dito ay ilog, di ba? Okay, andito na ngayon tayo sa bagong restaurant na ating i-visit o binivisit kasi dito na nga tayo, diba? So, sa Organic yan, okay? So, ano po ang makikita dito sa Organic yan, Miss Justine Lacey? So, ang makikita mo dito is madaming organic stuff. Sorry, pagod na kami. Hindi na gumagana yung mga description sa utak namin. May mga leafy greens, microgreens, and lahat ng mga sinaserve nila dito is very organic. Walang mga meat. So, vlog takeover. Ano to, Miss Justine Lacey? This is a quesadilla. May salsa. Yung loob nito is cheese, corn, and beans. And that one? That one, hindi ko pa sure kung ano yan actually. Ayan. Thank you so much for your service, Miss Justine Lay. Yan. So, nag-try kami nitong mga juice. Yeah. Iba't ibang juice dito sa Organic yan. Ito pala yung mga flavor niya. Uy, first time namin ito itatry. Di ko pa alam yung lasa. Ay, parang Hindi ito kalamansi. scripted. Parang kalamansi. Ay, grabe. Ano ba yung lasa Pero na to? masarap. Parang first time. Parang feeling ko, nakaka-fresh. Nakaka-fresh. Peppermint. Parang pepper. Ito po. Ito yung first na itatry natin. Oo. Yan.
Actually, ano yan? Quesadilla. Quesadilla. Yeah. With a twist. Ano yung twist? Kasi wala kang mga meat. Naku, hindi ko May nakikinig. cheese naman. May cheese quesadilla naman eh. Hindi, I mean ito dito. Walang meat silang ginagamit. Oh, di sorry. Ito na to. Oh. Pero walang twist yun. Di yung twist. May twist yun. Normal lang siya. Kasi organic yan. Guys, nag-aaway-aaway kami dito. Yun nga ang pinaglalaban ng restaurant na to. Yung cheese. Oo. Lagyan natin ng salsa. Ay, ang green, red, Wala masisira natin. Okay, let's try this. Yun lang po yung tawag sa kanila. Magiging immune bang immune system? Pero made of ano po yun? kale ang green. Nangingibabaw yung cheese. Parang wala tayong natama doon. Ay kayo eh. Ang sarap. Kale. Yummy. First picture daw. Bawal kumain hanggat walang hintay. Ano siya? Yan, andito ngayon tayo sa Gustos. Gustos ano to? Gustos po o Gustos? Seafood market. Gustos. Oh, tama. Gustos Seafood Market. I'm with Justincy again. With Kuya Narch of TPV. Ayan, with Kuya Ricky, Madam Rian, Gregory, and the rest of the team are there. Dinner to. Masarap daw tong place na kainan dito sa Jensen. So if ever pumunta kayo dito, hindi ko lang alam yung prices kasi sila yung nagbayad, di naman tayo. Yun, o diba? Super tawa siya. Ito naman kasi. So, wait. Ayan po. May calamaris dyan. Ito may sabaw. May kanin. May pansit. May chicken. May pork. Tapos, may kinilaw. Tapos naglagay ako ng ganito. Kahit ala naman kami crab na kinakain. Gusto ko lang. Para ano ko. Para experience. Oo. Para kapag ako kunyari, ay, naman siya. Oh, may ganito. May pansit dito. Sarap. Sarap. Diba? Diba? Oo. Wala naman tayong kakainin. Ano? Bangkrab talaga to eh. Kaya Talagang ano lang kami, tip-tip lang namin to. Oo, ganun. Guys, manood din kayo sa vlog ni Justin. So yung link ng YouTube channel niya ilalagay ko dito sa baba. Head over to our YouTube channel, okay? Pinipilit ko siya maging active at mag-daily upload tulad natin. ito na ginagawa ko. Gawin mo talaga. Tama yan. Sige, kumain na muna tayo. Good morning guys! So ngayon tayo sa General Santos City Tuna Port, and actually dito sa port nila merong mga rules, and as you can see, no wearing of sandals, sleeveless, no wearing of shorts, miniskirts, saka no wearing of sandals and slippers dahil dito may rentahan ng mismong boots. Papakita ko sa inyo. Ayan, required kayo na magsuot ng ganyan para malinis, diba? Ako din may suot, ayun yung atin. And usually kapag kunyari magre-rent kayo ng ganito dyan, isang bayad 30 pesos. O, diba? Hindi siya libre. Pero at least, diba? Mura na rin yun. Fit check! Yay! Hindi tayo kita. Ayan, yung itsura ng port. First time ko dito. And, ina-expect ko na meron tayong makikita ng mga tunang freshly, tawag doon? Freshly picked tomato. Wow, tomatoes pala. Hindi, freshly na tinatanggal sa boat. I mean, inaahon, ganon. Lahat, mga naka-boots kasi required. And yun yung natutuwa ako Hindi ko in-expect na ganun ka-strict dito sa ganito, which is good para malinis. Tapos lahat ng boots nila hindi madumi, clear white. Galing. Anong paano mo palinis yung parang kailangan mo magtampisaw muna dyan. Wow, tampisaw. Para ma-sanitize. Clorox siguro yan. Naamoy ko may Clorox eh. Bleach. Tapos yung makikita dito is mga sashimi grade tuna. Yun nga lang, hindi ko alam kung meron kaming matitikman na ganun ngayon dito. Update ko na lang kayo later. Ayan, so in-explain sa atin ni Kuya Ricky, yung tour guide natin, na ito palang fish port na to. Syempre dito, yung mga kumukuha ng tuna, ganyan. At ngayon, hindi season ito ng tuna. And aside from dito sa General Santos City, meron tayong ka-competitor, yung Pilipinas, sa Indonesia,
tapos sa Papua New Guinea. Tapos yung mismo mga Pilipino pala ng mga fishermen is umaabot hanggang Papua New Guinea para kumuha ng tuna. Di ba grabe? Ayan yung mga tuna. Ang cool. Ayan, tignan nyo yung tuna, oh. Grabe. Ang sabi sa amin is umaabot daw ng 350 per kilo. Ang bentahan. Mahal ba? Mahal, oo. Pero usually kapag ka daw madami daw yung supply, is umaabot daw ng 120. So per season talaga. Galing, no? 'Di ba? Binubuhat nila yung tuna at ang bibigat daw niyan. Grabe. Ito daw guys, yung malasugi fish. Pero tuna din po yan, no? Hindi, iba. Ah, iba. Same fish. So para saan ko yung malasugi? Saang food siya ginagamit? Pwede rin siyang pwedeng iihaw, pwedeng paksiw, pwedeng sabaw, pwedeng kinilaw. Ah, yan yung kinilaw natin sa Kagabi, Gustos. Gustos, Oo, di ba? Yung pala yun. Pero kuya yung mga century tuna, dito sila kumukuha ng tuna? Yes, meron sila. Dito. Meron Meron silang silang factory factory. Di ba ang galing? Isa sila sa mga 7 factories here. Dito, sa ano pa, aside from that? Sa 555? 555, meron. Meron din. Galing. Gen tuna. Oo, Gentuna. Kaya lang di natin nakita yun hindi natin nadaanan. Alam nyo ba actually, isa sa mga nilulook forward ko sa trip, itong mismong part na to. Ganito yung mga gusto ko Di ba naalala nyo, nagpunta din tayo sa ganitong area sa India, sa Mumbai. Naalala nyo yan? Ganito din itsura. At alam nyo ba, dati, sabi sa amin ni ate, is dito daw, is puro wholesale lang. Like wholesale lang na tuna ang pwede nyo mabili. Pero ngayon, pwede na rin kayong bumili dito ng mga tingi-tingi. So if ever kung gusto nyo mag-uwi, pwede daw, parang i-vacuum seal daw, ganun. Ayun na, puro tuna. Ayan. Diba may tuna? So tignan nyo, kinaklasify nila yung tuna, tinutusok nila. Ganun pala yun. Galing. Ayan, so tutusukin, titignan kung kung okay ba yung tuna o hindi. Yan na. Ah, ganun. Check mo kung anong grade. Malalaman. Ah, ganun. Galing. Paano malaman? Ano masasabi ko? Sashimi grade hindi. Ito kasi yung classify, mag-classify. Minsan kasi yung isda, dito maganda. Pero pagdating dito sa bandang buntot, Pangit. Pangit na. pag ano siya, parang dito banda, pag mag-change color siya, Oo. tawag namin brown dito, brown. Brown. Dito, pula. Ibig sabihin, luma yung isda. Ah, pag brown dito, tas pula doon, ibig sabihin luma ang isda. Eh, ano ba Galing. po? Dapat ganyan. Pantay siya, pantay. Pero yung ganyan kuya, sashimi grade hindi. Ah, sashimi grade. Ang galing. Pwedeng kainin. So it's either Gusto kainin. Okay, so guys, andito ngayon tayo sa mansion ni Pacquiao. And actually, kuya, pang ilan tong mansion ni Manny? Pang first. Pang first to na mansion. Pang second. Ang mansion 1 niya, nasa Lagao, sa bahay niya. Oo. Tapos yung third is hindi pa open in public na. Oo. So, dun sa third mansion, doon wini-welcome yung mga bisita na VIP ni Manny Pacquiao. And kung naaalala nyo, merong sikat na YouTuber, si iShowSpeed, doon tinanggap yun. Pero tayo, dito tayo sa number 2, nagtutour. And let's go, pakita ko sa inyo. Yan. Mga trophies. Ano to? Office? Ni Senator Manny. Wow. Ayan o. Ayan nyo. Honorable Emmanuel D. Pacquiao. Emmanuel. At ayan o, tignan nyo, planong ipagawang ospital ni Manny Pacquiao. Ang laki. Actually, dito sa area nila. Tapos ayan, Manny Pacquiao Medical Center. Di ba ang laki? Parang mall. Ayan, ito yung itsura ng mansion nila Manny Pacquiao. Second house nila to. Though, mas malaki daw yung first house. So, medyo lumiit to. Tapos si Jinky daw, dito madalas tumambay. Nung dito pa sila nakatira. Tapos si former Senator Manny doon naman sa side na yan. O, diba? Okay, so ngayon, andito na ngayon tayo sa almost last stop natin dito sa Sock Sergeant tour natin, which is ang bahay ni former Senator Manny Pacquiao. Kasama to sa tour at gusto ko ipakita sa inyo to dahil for sure may mga ilan na interesado makita to. So itong first mansion nila and meron daw silang 3 mansions na. So yung first mansion ito, second mansion is color white siya, tapos yung third mansion hindi pa siya open to public. Yung third mansion doon tinatanggap yung mga VIP guests. So, tulad nila, kilala niyo si iShowSpeed, ito ilalagay ko dito yung screenshot. Yung tinanggap si iShowSpeed ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas. So doon winelcome. Tapos ito yung unang house. And so far, ito, malaki yung house dito. Yung second mansion nila, malaki yung area, pero mas maliit na house. Tapos yung third is, yun yung bagong gawa. Kasi itong first mansion at yung second mansion daw, is, ano tawag doon? Hindi siya brand new.
kumbaga, binili yung bahay. Pero yung third house is yun yung binild nila from scratch. Gets nyo yun? Yung talagang tipong hanggang ilalim sila yung nag-design. Okay, finally, andito na ngayon tayo sa General Santos Airport. And actually, ayun, napakasaya ng experience natin dito sa Soc Sargent area or region dito sa Pilipinas. And actually, first time ko, at noon pa man, gustong-gusto ko na talagang magpunta sa General Santos specifically. And para makita yung mismong tuna port o yung fish port. And fortunately, inimbitahan tayo ng Tourism Promotions Board of the Philippines. So thank you so much, TPD and DOT for inviting me. And napabilis ang ating pagpunta dito sa General Santos. And thank you so much sa mismong mga sumuporta sa amin sa trip namin na to, sa mismong RTS Regional Travel Fair na pinuntahan natin, na pinakita ko sa inyo. Napakadami natin nakitang viewers doon. And pinangako ko sa nila, kasi nagre-request sila sa akin, yung mga viewers natin, si Sir Roy, na pumunta daw tayo ng Leyte, pumunta daw tayo ng Samar, pumunta daw tayo ng Bicol, at lahat po yan tutuparin natin. Hindi ngayong taon, pero sa 2025, hindi ko alam kung kailan sa taon na yon, pero either 2025 o 2026, tutuparin ko yan, pangako, okay? So abangan nyo po ang susunod kong vlog pa, kasi magsisimula na tayo sa isang panibagong travel series. At yan, malalaman nyo yan sa next video. Again, if ever meron kayong questions, i-like nyo lang itong video na to. At kung may question kayo na gusto nyo PM lang, i-DM nyo ako sa aking Instagram account at sumasagot po ako dyan, okay? Again, this is Ivan de Guzman. So yun lang. Thanks!